Magandang umaga mga kabrad. Dito po tayo sa aking channel at ating pag-usapan. Congratulations to Cuadrualas mga kaibigan. Sinabi ni Cuadrualas nung hindi pa siya lumaban, bantay lang kayo mga baser dahil paputulugin ko yun si Saul Sanchez. Sinabi nga niya na yung kalaban niya, sino ba yun? Hindi ko alam yung pangalan yun. Sinadya yun niya. Yung nanalo na siya, sabi niya, hindi ko alam yung pangalan yun. Kasi po yung kalaban niya, hindi po yung sikat. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, like at subscribe at pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Hindi po ang boxer kasi, hindi po sila nakapili ng kalaban. Ayaw talaga ni Cuadrualas na lumaban ng mga na hindi kaparehas niya. Hindi ka-level yun ni Cuadrualas yung kalaban niya Saul Sanchez. Galing po yun ng bantamweight. Maraming mga boxing analyst na nagsasabi na delikado daw yung si Saul Sanchez. Galing bantamweight yun kasi napatunayan na ni Casimero yung lakas niya sa bantamweight, kaya nga umakyat siya ng super bantamweight ay hindi na siya nakuha ng timbang ng super bantamweight, at saka ngayon nga nahirapan pa siya sa super bantamweight. Ibig sabihin mga kaibigan, yung nakikita mo yung si Nick Ball, kahit 5'2" yun, nasa featherweight yun. Kahit yung si Pitbull rin, iba yung si Nick Ball, iba yung si Pitbull. Yung si Pitbull rin, parehas rin sila world champion. Si Pitbull hindi na world champion ngayon. Nakakapagpa-knockout pa si Pitbull ng kalaban kahit nasa 5'3" lang ang height. Wala talaga sa height yung boxing mga kaibigan. Skills yun. Skills yun. Boxing is a science. Tinalo pa nga si, knockout pa nga yung sana yung si Ogone, nagaling lumaban na yun ng featherweight champion. Ang tunay na kalaban ni Cuadrualas, yung si Nitumba, ay natural super bantamweight yun. At yung yung una niyang laban sa Korea, yung tinamaan dito, kalimutan ko sa pangalan yun, lumaban na yun ng featherweight. Ibig sabihin mga kaibigan, ang lakas ni, pwede makapagpatumba pala si Casimero ng featherweight champion. Kung maalala mo si Pitbull, Nick Bull pala, 5'2" lang ang height nun. Pinatumba pa yung unang tumalo kay Magsayo, Mark Maglipoy ko Magsayo. Pinatumba nitong si Nick Bull. Posible mga kaibigan na aakyat sa featherweight division itong si Inoue dahil wala na siyang malakas na kalaban. Posible mga kaibigan na itong si Nick Boy, pwede yon harapin ni Casimero. At saka napakaganda nito mga kaibigan ay 5'3" ang height ni Casimero at itong si Nick Ball 5'2" lang. Kapag maliit kasi ang kalaban ni Casimero, kawawa dahil ang tirada kasi ni Casimero, yung left hook lang ang palagi niyang tinitira. Kaya nga pinapractice ni Casimero yung left hook. Sabi ko nga, hindi na mananalo yung kalaban ni Casimero kahit pa dehydrated si Casimero, kasi galing bantamweight yun. Wala pa yung pinapatunayan sa bantamweight. Si King Arthur lang ang kanyang tinalo. Kung maalala mo kaibigan, itong si Nick Ball, yung nagdaang linggo, nanalo po siya at pinalabas sa ring yung kalaban niya. Yung kinalaban niya noon, si Ray Vargas, yun ang unang tumalo kay Mark Magnifico Magsayo. Posible mga kaibigan na maglaban itong si Casimero, at saka aakyat na lang siguro si Casimero kasi nahihirapan siya pagpasok sa super bantamweight. Aakyat siya.
Kasi yung lakas kasi ni Casimiro mga kaibigan, posible talaga na featherweight champion, featherweight kaya pa niya. Ngunit po mga kaibigan, naharap talaga si Casimiro sa mga napakatinding kalaban. Kaya nga ayaw umakyat ni Inoue dahil natatakot si Inoue sa mga featherweight champion. At doon na lang siya sa super bantamweight na tinatawanan si Inoue dahil lahat talaga ng mga super bantamweight tanging si Casimiro lang ang napakatigas niyang kalabanin. Yung si Akmadalib, wala yan. Si Sam Goodman, lalo na knockout yan. Yang si posible itong si Carl James Martin, yan ang kalabanin ni Inoue. Kasi Inoue kasi cherry picker eh. Naghahanap ng mahina na kalaban. Itong si TJ Doheny, matanda na yon. Nung naglaban sila ni TJ Doheny at si Inoue, sabi sa vlog nitong si Casimiro na nanalo yung kalaban ng lolo. 40 years old na yung si TJ Doheny. At samantala ngayon mga kaibigan, ang kalaban ni Casimiro 27 years old pa at malakas pa. Pinatumba agad ni Casimiro. Ngayon, anong masasabi sa mga kampo ngayon ni Inoue? Magtago na siya sa saya ng ina niya. Buong akala kasi ng mga baser at mga vlogger doon na sinabi ni Casimiro na ginagamit man lang yung mga pangalan ko. Ganito yung mga kaibigan. Yung kasi nagkamali kasi yung mga boxing analyst, yung mga ibang sinabi ko nga itong si Casimiro parang si Bernard Hopkins yun. Kung hindi kaya yung kalaban na yayakapin, magulang eh. Parang si Floyd Mayweather rin minsan. Pero iba na yung si Floyd Mayweather kasi patakbo-takbo. Si Casimiro nangyayakap lang, hindi tumatakbo. Ngayon, pag hindi niya kaya, yakapin niya ang kalaban. Yun ang nakita ko sa mga laban nung nagdang laban ni Casimiro. Yung mga magulang na mga magulang ka, gulugulangan rin kita. Natalo lang siya doon. Doon siya namulat na yung natalo siya sa Thailander dahil napakadaya yun. Nire-wrestling siya. Nung nagdaang laban ni Jerwin Angkahas, yung palaging nire-wrestling si Angkahas, nakatikim rin si Angkahas na ganung klaseng boxer. Ang subok yun dahil marami talagang mga boxer na hindi na boxing, parang UFC yung laban niya. Nakatikim si Casimiro doon, pero nung nag-rematch sila, wala na, body shot na, tinamaan sa body shot ni Casimiro.